What's up guys? So ano natin, sagot tayo ng isang question ulit dito sa community natin ng fellow trader natin dito. So, sabi niya, market structure, how far out or how far to the past are we going to start the tagging ng higher high, higher low, lower high, lower low, or low. So sabi niya, nasa market structure action videos daw siya, and although I have watched a good number of YouTube videos, I still do not know how far up are you going to consider, kung saan daw yung baseline, para ganyan. And then, when you are looking at the M5, M15, and M30, when creating or identifying market structure, yan. So, is it from current time plus the next 4 dip or up? So, parang akyat baba. Then, hit entry or current time. And then the last four, higher low, higher high, or lower high, lower low. Then hit your entry. Diba? So tama nga. So paano nga ba tayo magsisimula sa pagpa-plot no, ng uh, lows and highs? So unang-una guys, so sabi ko sa'yo dito, I'm a fan of simplicity. So gusto ko sobrang simple lang talaga ginagawa ko. So less complication, less drama or kung ano naman. Kasi less technicalities na. So, kasi even naman ako, hindi ko rin sobrang naintindihan talaga yung mga sobrang technical. So, what I do is, sinisimplify ko yung way of reading ng market structure or ng chart para, siyempre, mas madali din yung decision making ko, and then, mas madali din yung pag-trade ko, and then, all I need to do is, apply, di ba? Yung risk management. So, kasi at the end of the day, yun pa rin naman yun, no? So, sabi ko sa kanya dito, so parang pwede mo isipin talaga yung market structure as parang word hunt, di ba? So, parang sa game, di ba? Yung, if ever naalala mo yun sa Diaryo, yung, ang daming mga random letters dyan, and then meron papahanap sa'yo ng mga words na, let's say, cat or elephant or kung ano man, and then pwede mo siyang i-label either diagonally, diagonal, vertical, or horizontal, di ba? Yung pag-spot nung market nung words, di ba? So, para sa akin, parang ganun din yung market structure nun. So, pwede mong hanapin yung meron lang clear na wave na either pataas or clear na wave na either pababa, di ba? So, parang ganun. So, parang word hunt lang, no? Sa market kasi, alam niyo naman, di ba? Maraming noise yan, maraming pasikot-sikot and everything. And then, plus, kung iintindihin mo lahat na nangyayari dyan, so, sobrang sakit niya sa utak, di ba? So, kaya, pagdating mo sa decision making, medyo sabog-sabog na, 'di ba, yung decisions mo. Kasi the way kung paano ka magbasa ng chart, tina-try mong intindihin lahat ng nangyayari diyan, ng mahirap siya intindihin. So, kaya ang ginagawa ko is parang word hunt. So, hanapin ko lang yung clear sa mata ko, no? And then naka-base pati siya sa current na level ko, 'di ba? So, kung paano ko pa lang siya naintindihan right now, so that way, 'di ba, hindi ko rin minamadali yung sarili ko na baka hindi ko pa alam 'to, baka hindi pa ako expert or kung ano naman. So, gano'n din yung sina-suggest ko 'no, sa ibang trader na puwede mong hanapin lang yung clear na structure sa mata mo, 'di ba? So that way, hindi mo rin napo-force out yourself mo na pilitin niyang maghanap ng something na hindi niya naintindihan, parang gano'n, 'no? So, ito nagbigay ako dito ng example na ayan, so ito sa ano 'to, sa gold 'no. So kung isipin mo, ito yung parang zoom out niya, 'di ba? So sa zoom out niya, ito lang yung clear na nakita ko sa sarili ko 'no. So ito yung high, ito yung low, lower high, and then lower low, 'di ba? And then from there, tapos na siya. So wala na siya. So ito mga filler 'to, 'di ba? So parang sa word hunt, 'di ba meron dong mga filler na words lang, no? And then ito yung low, ito yung high, high low, higher high, 'di ba? And then ito, pwede ko 'to consider as filler lang din, 'di ba? So parang ganyan. Or ito, pwede rin 'to. Itong level na 'to, so medyo maliit, so parang ganyan. Ayan, so pwede rin naman 'yan. So, medyo bullish naman 'yan. And then ito, bearish, 'di ba? So, and then ito, bullish, and then bearish, and so on and so forth. So ito lang yung clear sa mata ko. So kaysa intindihin ko siya na isang buo, 'di ba? Yung parang ganyan. So medyo masakit sa mata, 'di ba? So, parang hindi ko rin maintindihan, 'no? So, dun pa lang, sa analysis pa lang magulo na. So, gugulo din yung decision making natin. So, which gugulo din yung the way tayo mag-apply ng risk management. So, kaya maraming trader nagiging emotional, no? So, even ako, no? So, kaya priority ko dito is kung ano lang yung clear na naintindihan ko at that moment, no? Ayan, so parang ganito, ito yung zoom in ng mga bawat ano dito, no, bawat ni-label ko dito. Ayan, so ito yung high, ito yung low, lower high, lower low. Done, no? So pwede ako mag-sell dito sa lower high na to kung naabutan ko to, di ba? Ayan, so pwede ako mag-sell dyan, no? And then, ayan, so 1:2, di ba? So kaya na, no? Okay, so tapos sa pangalawa naman,
is ano pa ba? Ay sorry. Ayan, so dito, oh, 'di ba? So dito puwede ka mag-buy low, 'di ba? Buy at higher lows, so parang ganyan. So, long position here or kung gusto mo 1:3, up to you. So profit mo na 'yan. So good problem na 'yan. So tapos ito rin, 'di ba? So dalawa 'to, dalawang lower high, so dalawang selling opportunities. Ito naman isang high low, so puwedeng isang buying opportunity and then ito isang lower high, dalawang lower high, so dalawang selling opportunities. So parang ganyan, yun. So, isipin mo rin sa structure nito medyo maraming ano, 'di ba, maraming parang ba't hindi ko nile-label 'to, ba't hindi ko nile-label dito, dito, 'di ba? So parang ang goal kasi ko diyan is, kunin lang yung overall structure or flow nung wave or nung market. So para, makapag-decide ako kung ano yung bias ko, saka kung ano lang talaga yung easy, sa mata ko. So, number one rule is do not overcomplicate, do not overanalyze, and so on. So, and then be confident, kung paano mo siya tiningnan, i-own mo siya kung paano mo siya tiningnan. And then, yun nga, so kasi nag-analyze ka naman, nag-aral ka, pinag-aralan mo yan, and so on and so forth, 'di ba? So, trust it, So, kung ano yung tingin mo, yun yung tama. Okay? So, kung mali naman, di i-re-refine mo, for sure alam mo yan i-refine, 'no? Kasi nagawa mo nga yung analysis na yun, so alam mo rin kung paano siya i-re-refine. Okay? So, yan lang. So, medyo mahaba 'tong ano 'to, video na 'to. So, kita-kits ulit sa next.